Magandang araw sa lahat. No, ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Sino sa Syudad. At ang linggo na ito ay nakatuon sa mga piling konseptong palipunan o perspektibong palipunan. So, gagamitin natin bilang hulwaran ang pelikula dahil ang pelikula ay isa sa mabisang medium na maaaring magbigay ng malinaw na pagpapakita at paglilinay ng mga konsepto ng lipunan sa pamamagitan ng pagkilala natin sa kabuuan ng kwento, sa karakter, sa mga pangyayari. Magiging madali yung ating pagkilala sa mga konsepto dahil sa ilang elemento pang pelikula na wala sa ibang pampalitika, di ba? Gaya na nabanggit nakaraan, ang pelikula ay may visual, no? may emosyon, na espeto, no, nagiging mas buhay at makulay ang ideya at mas madaling maramdaman at maunawaan ang mga kontekstong palipunan kasi ating nasisilayan na papanood actual yung kaganapan sa politika na ito. Kaya sa talakayan din natin ay susubukin ang ating perspektive yung mga sariling pananaw o paraan ng pagtingin natin sa sarili nating karanasan, sarili nating paniniwala, sa sarili nating saloobin, at paano natin titignan o inuunawa ang isang pelikula mula sa karakter o sa mga tagaganap, sa pag-iisip ng mga karakter, o sa pagsasakilos ng mga karakter, ideya o kaisipan ng direksyon ng pelikula, yung mga issue o palipunan na kalagayan o kaganapan na tinalakay sa pelikula. Kaya matapos yung ating talakayan, no, mararanasan nyo talaga sumuri, no, na kumilala ng mga konseptong panlipunan. Ano ba yung konseptong panlipunan na tinutukoy? Ang mga sumusunod ay konsepto na pinili at ito lamang ang ating bibigyan ng malinaw na pagtalakay. No, na yan ang feminismo, kultura, migrasyon, diaspora, pag-ibig, papamilya, queer, ekonomiya, media, teknolohiya, kasaysayan, politika, pangkalikasan, pang-akademya. Ang mga konseptong nabanggit ay alam kong may mga abstraktikong ideya na kayo o kaisipan sa bawat isa, kaya bibigyan natin ito ng malinaw na pagpapaliwanag upang mas maipaliwanag yung kanilang mga prinsipyo kaugnay sa piniling pelikula, no? Sa presentasyon na ito, yung makakatulong din, no, para makilala ng bawat pangkat yung kanilang konseptong napili. Sinubok ko, no, makahanap ng mga pelikula bawat konsepto. Hinanda akong piling pelikula upang maging gabay sa pag-aaral. Naging bahagi rin ito ng ating gawain sa klase. Binigyan ko kayo bawat pangkat ng pelikula batay din sa konsepto. Kailangan ko rin ang inyong tugon, kaya gagamitin ninyo yung chat box para sa pagbibigay ng feedback ng inyong mga sagot. Kung natandaan nyo yung ating pagsubok sa natutunguhan o yung gawain 1 sa perspektibong pelikula, ito lamang yung laman, no, ng presentasyon ko ngayon. Ilagay na lamang sa chat box yung mga sagot, no, para maging interaktibo yung ating talakayan ngayon. Para sa unang konsepto, no, piliin sa mga sumusunod na konsepto ang ipinahayag sa bawat item. Sa unang bilang, no, anong konsepto palipunan o pampelikula ang sumalabin? No, una, naglalahad ito ng tungkol sa bagyo, lindol at baha. No, pakitype yung sagot, no, para tuloy-tuloy tayo. Ano konsepto palipunan ang naglalahad ng tungkol sa mga bagyo, sa lindol, sa baha? Ay konseptong pangkalikasan. No, ang pelikula ay mas malakas na epekto sa ating kamalayan at pananaw, no, tingil sa kalikasan, no, sa pamamagitan ng ito, may tinatalakay ng pelikula yung pagbabago ng klima at iba pang isyong pangkalikasan. Nagiging mas malalim ang pag-unawa ng mga manonood sa hamon ng ating kapaligiran. Halimbawa, ang mga pelikulang tumalakay sa tagtuyot, no, pagkawala ng supply ng tubig, pagkakaroon ng sunog, matinding bagbaha, ay nagbibigay ng visual na representasyon ng epekto ng mga issue ng kalikasan at issue sa kaligtasan ng tao, dulot ng kalikasan. Malaga ito dahil naging daan upang mas mapalawak yung pamalayan natin, no, publiko, para
hinggil sa problema, no, para mas maipakita natin yung tamang pangangalaga sa kalikasan. Ano pa, ang mga pelikula na nagtatampok ng mga polusyon, no, sa likas yaman at mga epekto nito sa kalusugan ng tao, tulad ng mga polusyon sa hangin, no, sa makakuha yung sakit sa baga at iba pang mga karamdaman tulad ng dulot ng maruruming tubig, no, o hangin. May malaking papel ang pag-angat ng pelikula batay sa kalikasan sa kamalayan ng tao, no, kasi natututo ang mga manonood tungkol sa pwede maging epekto ng polusyon, no, at ano yung magiging pinsala nito hindi lamang sa ating kalusugan kundi pati na rin sa kapaligiran. Ang mga ganitong pelikula ay nagpapakita ng pangangailangan na matulungan upang mabawasan ang polusyon, no, mapanatiling malinis yung hangin o yung tubig o likas yaman. Ano pa, kung nakapanood kayo ng mga pelikula, no, hinggil sa pangangalaga ng karagatan, maraming pelikula ang naglalarawan, no, sa epekto ng pagkasira ng ecosystem, no, tulad ng pagdami ng mga basura, plastic, pagtakas ng mga langis, at mga maruruming tubig sa dagat, no, mga pelikula tungkol sa naging daan sa upang makilala ng tao kalagahan ng karagatan bilang tirahan ng mga isda, no, pangangailangan na protektahan, no, yung mga tahanan ng laman dagat, no, yung mga coral, no, yung likas na yaman sa dagat. Ang pelikula na ganito ay nagbibigay din ng mensahe tungkol sa pagtigil syempre ng sobra-sobrang pangingisda, no, yung paggamit ng dinamita, no, pagbabawas sa polusyon ng tubig, na patuloy yung sustainable na sa agrikultura ng pangingisda. Ano pa, yung pagkaubos na malinis na tubig, no, marami ding pelikulang ganyan, proteksyon sa yamang tubig. Ano pa, kapag mga ganitong pelikula, talaga mapapataas yung pagiging responsable ng tao para pangalagaan ang yamang likas. No, ano pa, may mga pelikula din tungkol sa mga meteorological na sakuna, no, yung global warming, no, yung tulad ng bagyo, tagtuyot, heat waves o tag-init na nagpapakita ng epekto ng pagbabago ng klima. No, ano pa, pinapakita yung pananatili ng tamang temperatura, kung paano ang ganitong kalamidad ang maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng tao sa kalikasan. Ang mga ganito ding pelikula ay makakatulong, no, sa pagkatuto ng mga tao, no, sa prinsipyo ng reduce, reuse, recycle upang mabawasan ng basura at maprotektahan ng kalusugan at kalikasan mismo. Kaya makapangyarihan talaga ang konsepto pang kalikasan para matugunan yung mga isyong pang kalikasan na may malaking epekto sa tao. Isa sa mga halimbawa, yun, kung familiar kayo, no, sa pamagat Taklob, no, isang drama sa direksyon ni Brillante Mendoza. Yung Taklob ay isang pelikulang, no, tumalakay sa buhay ng pangunahing karakter na si Bebet, na pagkatapos ng super typhoon na Yolanda, no, na nagdulot ng malaking kalamidad sa Tacloban, kaya siya Taklob. So, 2015 ipinalabas. Taklob ay pelikulang pangkalikasan dahil ipinakita nito yung matinding epekto ng kalamidad sa buhay ng tao, no, pati na rin sa kanila pakikibaka upang makayanan yung epekto ng super typhoon Yolanda. Hindi lamang ito tumalakay sa pisikal na pinsala dulot ng bagyo, kundi pati na rin sa emosyonal, no, at mental na kalagayan ng mga biktima. No, ang pelikula, no, ay naglalarawan kung paano ang kalikasan sa pamamagitan ng isang matinding bagyo naging sanhi ng matinding trahedya sa buhay ng tao, at kung paano pa rin magpatuloy ang mga tao o karakter sa pelikula na magsumikap upang mabuhay, no, at magpatuloy na harapin ang pagsubok na sumasalamin sa epekto ng kalamidad.
So, pelikula ay isang malalim na pagninilay sa kahalagahan ng kalikasan, ng pagtulong sa kapwa, at pananampalataya sa gitna ng pagsubok niya. Si Bebet, ang gumanap dyan ay si Nora Honor. Ang kanyang kampani ng sitwasyon ay naghanap siya ng labi ng kanyang 3 anak. Yan. Kung gusto nyo panoodin yan, meron naman tayo sa mga online reference para makuha niyo link ng video. Isa pa yung Muro Ami, no, adventure drama, no, na sa direksyon ni Marilu Diaz Abaya, no, sinulat iyan ni Ricky Lee. No, pangalawa, konsepto. No, ano konsepto? Nagpapakita ito ng tungkol sa mga robot at invention na knowing yung tugon. Yan. Maraming sumagot na ito ay konsepto, no, tungkol sa teknolohiya. No, ang pelikula madalas nating nakikita kapag yung mga aplikasyon ng agham, no, yung mga bagong imbensyon tulad ng mga gadget, online games, robotics, internet, at mabilis na pag-unlad ng AI, yan, artificial intelligence. Ito hindi lamang sa pagbibigay aliw sa mga manonood, kundi nagpapakita din ito ng kalakasan, no, at kahinaan ng mga teknolohiya, kung paano ito binago yung ating buhay. Sa bawat kwento, pwede makita yung positibong epekto ng bagong kagamitan, ngunit binibigyan din diin yung potensyal na panganib, no, yung kahinaang dulot ng hindi tamang paggamit ng teknolohiya. May mga pelikula na kadalasan tumatalakay sa pag-unlad ng Information Communication Technology or ICT, no, yung mga epekto nito sa kalidad ng buhay. Halimbawa, yung pelikula madalas itampok yung mga issue ng cyber security, data privacy protection, yung mga serbisyong binibigay ng internet, cellphones, yan. So, sa pamamagitan nito, natututo tayo mga manonood kung paano natin protektahan, no, ang ating sarili laban sa panganib online, no, sa online na mundo o virtual na mundo, kung paano na makakapagbago ng mas mataas na kalidad ang buhay, no, sa dulot ng teknolohiya. No, yung mga pelikula kapag naipakita ang teknolohiya na nagpabago sa ekonomiya, no, sa industriya ng bansa, yun ay pwedeng makategoryan sa pelikulang batay sa konsepto na ito. Halimbawa, yung mga pelikula tungkol sa mga BPO, yung business process outsourcing, at yung mga pangtangkilik ng mga sa mga financial industry, sa education industry, gamit ang mga teknolohiya, o sa medisina. Yan. Kaya tunay, no, nagbibigay na mas maulad na buhay ang ganito konsepto pa pelikula. Yung madalas na nakikita na ganda dulot ng pelikula. Ano pa? Pwede din yung mga social na aspeto, yung gamit ng teknolohiya sa social media. Pwede din yan. Yan. Sa education, pwede din, no? Kapag ang pelikula ay nasa anyo din ng konsepto akademya at nahalo yung mga gamit ng mga learning video assisted learning, yung mga AI, makabago para pagtuturo, robotics, gamification, animation. Yan. Pwede din ba kategorya sa konsepto na ito. Isa sa halimbawa, no, yung RPG Metanoia 2010. Yan ay animation, yung anyo, adventure drama, nasa direksyon ni Luis C. Suarez. No, ang pelikulang Metanoia ay sumusunod sa kwento ni Nico. Ang voice actor dyan ay si Seijan Hanabi. Isang bata, 11 years old, na taong gulang. Siya ay tuwing siya ay naglalaro ng MMORPG, ayun, MMORPG, or yung massive multiplayer online role-playing game, yung tinatawag na Metanoia, ay yung naging isang bayani sa sarili niyang virtual na mundo. May isang araw, no, sa Metanoia ay nahawaan yung isang virus na nagsimula ng pinsala sa online na mundo.
At may banta ito, no, dulot ng epekto sa totoong buhay. Kasama ang kanyang mga kaibigan, nagsimula si Nico ng isang paglalakbay upang iligtas yung virtual mundo nila. Para mapigilan ito, na kubalat sa totoong mundo. Yan. Bakit siya nasa teknolohiya? Yung Metanoia ay isang pelikula na tumalaki sa teknolohiya dahil ipinakita yung mabilis na pag-unlad ng digital era, no, particular sa mga online games. Ang kanilang epekto sa buhay, no, sa kabataan. Ang pelikula ay may mundo na tinatawag na metanoia. No, ito ay isang halimbawa ng modern teknolohiya na nagbibigay sa tao na makaranas na alternatibong realidad na sa pamamagitan ng isang laro. No, ipinakita rin sa pelikula posibleng panganib ng teknolohiya tulad ng mga virus at iba pang cyber threats na maaaring magkaroon ng epekto sa atin sa totoong buhay. So, sa pamamagitan ng kwento at sa karakter ni Nico, binigyan din tayo ng kalagahan sa paggamit ng teknolohiya sa maayos at responsibilidad o responsableng paggamit ng umuusbong na modernisasyon. Sunod, anong konseptong palipunan nito? Nagtatampok ito ng mga bagong sakit o kaugnay sa mga bagong issue sa kalusugan. Maraming sumagot ng pandemya. Ang pelikula, no, ay maganda ding tool talaga sa makilala yung malaking issue sa ating kalusugan tulad ng pandemya. Yung nakarang taon, no, sa COVID-19, sa pamamagitan ng mga pelikula na tumalakay sa pandemya na ipakita yung malupit na epekto nito, no, hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa ekonomiya, no, sa edukasyon, sa politika, sa kabuuang palipunan na kalagayan. Yung COVID-19 tulad ng nakaraang nakakahawang sakit, no, gaya ng HIV, SARS ay nagdulot ng pinakamalawak na pinsala sa katauhan. At ang mga pelikulang tumalakay sa isyu na ito ay nagbibigay liwanag na kung paano ang sakit ay walang pinipili. No, bata, kabataan, matanda, lahat ng sektor sa lipunan ay maapektuhan. Sa mga pelikula, no, tungkol sa pandemya, madalas pinapakita yung mga kwento ng mga pasyente sa ospital, yung mga taong dumaan sa matitinding pagsubok at yung kanilang pakikibaka laban sa sakit. Minsan ipinapakita rin yung mga kaanak na mga namatayan, no, at yung mga epekto ng pagkawala, no, sa buhay, ng mga mahal sa buhay sa gitna ng pandemya. Pelikulang ito ay nagiging saksi tayo sa pagtikil ng kabuhayan, pagkasira ng negosyo, paghinto ng mga public services, no, tulad ng mga iba't ibang tanggapan, yung paaralan mismo, no, yung edukasyon. No, sa mga ganitong kwento ay nagiging makulay, no, masalaysay yung sakripisyo, yung pakikibaka, no, yung resiliency ng bawat tao sa harap ng napakalaking hamon. Bukod pa rito, pinakita din yung mga ganitong pelikula, yung takot, no, yung mga pangamba dulot ng pandemya, hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati rin na sa pagkaisipan. No, ipinapakita ang pelikula, no, yung mga epekto ng stress, no, anxiety, mental health issues na dulot ng patuloy na pagbabago ng sitwasyon. Kasi wala tayong kasiguraduhan, no, kung magpapatuloy pa ba yung dulot ng virus. No, sa ganitong paraan ng mga pelikula, nagbibigay ng pagkakataon ng mga manonood na mag-reflect, no, at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kalagahan ng mental health at kung paano ang isang pandemya hindi lang physical lang sakit kundi pagsubok din ito, no, sa ating psychological, emotional na katatagan. Ano pa? Ang pelikula tungkol sa pandemya hindi lamang naglalaman ng kwento ng pagkatalo kundi pati rin ng pag-asa, no, yung pagtutulungan. Sa kabila ng paghihirap, pinapakita ng mga pelikula yung kahalagahan pa rin ng pagtutulungan, bayanihan, pag-unawa, pagmamahal sa isa, pagkakaroon ng puso sa gitna ng crisis. So, ang panonood ng pelikulang ito, natuto tayo
kung paano sa pinakamalupit na pagsubok ng buhay ng tao, nandito pa rin tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan, na nagbibigay ng lakas sa isa't isa, nagpapatuloy pa rin sa buhay. Yan ang konsepto ng pandemya. Isang halimbawang pelikula na ito, HIV, si Heidi, si IB at si B, 2010, no, sa direksyon ni Niel Buboytan, no, sa panulat ni Wangko Galaga. No, pelikula ito ay umikot sa buhay ng tatlong naapektuhan mismo ng HIV. HIV, yung Human Immunodeficiency Virus. No, si Virgilio, yung pangunahing karakter sa inatasan ng health organization na gumawa ng isang dokumentaryo. Yung dokumentaryo, yun ang pelikula tungkol sa HIV. No? Bagamat ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanyang karera, tinanggap niya pa rin ito. Pero kahit na nahihirapan siya sa persuade, no, sa mga tao na magsalita tungkol sa kanilang kondisyon, napakahirap kasi ito. May batas nga, di ba, sa HIV. Mga nagiging pangunahing tauhan dito sa dokumentaryo ay sina Heidi, si Ivy at si Vanessa. Sila yung mga gay prostitute na lahat sila ay may HIV. Ang proseso ng pagkuha ni Victor ng kwento ay hindi naging madali, ngunit nagsimula ng maayos ang lahat, no, na nagpabago sa takbo ng dokumentaryo. Ang pelikula ay nasaan yun na pandemya dahil syempre tumalaki sa epekto ng AIDS, no, ng HIV sa buhay ng tao, pati na rin sa kalagayan ng mga biktima ng sakit na ito, no. Salamin ng mga tao may ganitong sakit sa ating lipunan. Pinapakita ng pelikula kung paano ang virus na maaring kumalat mula sa isang tao patungo sa iba, pati na rin sa mga physical at emotional na epekto ng pagkakaroon ng HIV. No, isinasalaysay nito ang buhay ng mga biktima, kung paano nila tinanggap at hinarap yung kanilang kalagayan sa kabila ng matinding diskriminasyon at takot mula sa lipunan. Binibigyan din ng pelikula kung paano dapat tratuhin ang mga tao may HIV ng may paggalang pa rin, may pag-unawa at suporta, at kung paano ang mga biktima hindi dapat ituring na mas mababa o iba kaysa sa ibang tao. Sa ganitong paraan, ang pelikula hindi lamang tungkol sa virus o sa pandemya, kundi pati na rin kung paano nakakaapekto ang relasyon ng tao sa lipunan at yung ating pagtingin sa mga biktima ng anumang sakit. Yan, para sa ika-4, no, ano ang inyong tugon? Anong konsepto? Mapapanood ang sistema at pagpamahala ng mga guro. Anong tugon? Yan, konseptong pang-akademya. Yan, ang mga pelikula, no, sa pang-akademya, no, syempre binibigyan ng prioridad ng mga pelikula nito sa kalagayan ng mga guro, no, kalagayan ng mga mag-aaral, mga patakaran sa akademya, no, sa curriculum, sa edukasyon sa Pilipinas. May mga pelikula din na tumutugon sa pagiging bulok na sistema ng edukasyon, magkakaroon ng paggagaya, kolonyal na mentalidad sa curriculum, sa edukasyon sa Pilipinas, sa paghamon sa mga globalisasyon na mga batas ng DepEd, CHED, at marami pang iba. Yan, isa sa mga halimbawa dito yung Maestra, no, drama na sa direksyon ni Limel Lorca, 2017. Maestra isang kwento tungkol sa tatlong guro. Yan, hango yan sa totoong buhay na nagpapakita din ng matinding sakripisyo, dedikasyon ng mga guro sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Yan, si Ana Luna, yung unang babae, no, si Ma'am Iya, isa siyang mangingisda, anak ng mangingisda na nagsikap para maging isang scholar upang makapag-aral, makapagtapos bilang guro. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama na walang asenso sa pagiging guro, nakilala niya dito yung magiging kasama niya sa buhay. Siya ay naging cum laude, nagsimula din siya mag-review para sa LET at siya ay nakapasa. Kung
si Jenny naman, yung nasa gitna, isang Aita na paulit-ulit na pumapalya sa let. Ngunit nagpatuloy pa rin magturo, no? Mag-aral. Yung kanyang dedikasyon, no, sa pagtuturo ay para sa mga ka-Aita, no? Katribo. Kahit dumaan siya sa matinding pagsulot tulad ng diskriminasyon, no, sa kanyang physical na itsura. Si Miss SP yung nasa matanda, si Gloria Sevilla, isang matandang guro, no, patuloy pa rin ang pagturo kabila ng pagtutol ng kanyang mga anak, kasi love niya ang pagtuturo, turo siya hanggang kaya niya. Yan, ang mga pelikulang pang edukasyon, no, ay madalas ibibigay ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa edukasyon, no, ng pagpapahalaga ng tao sa edukasyon, pagpapahalaga sa mga guro, no, at ipinapakita din yung iba't ibang aspeto ng buhay ng mga sangkaguruan, mula sa kahirapan, personal na pagsubok, hanggang sa dedikasyon nila sa pagtuturo at pagbibigay ng kaalaman sa kabataan. Pinalakas din ang mensahe nito sa pagtutok sa sektor ng madalas na hindi napapansin, no, tulad ng Aita Group, kung paano ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan upang baguhin ang buhay ng tao. Ano pa, pelikula yung bibigay inspirasyon sa mga guro at nagpapakita ng sakripisyo at determinasyon na kanilang sinumpaan kabila ng balakid sa buhay. Iba pang halimbawa, ang guro kong di marunong magbasa, ni isang drama nasa direksyon ni Perry Escanio. Ikalimang konsepto, no, ito ay pelikula kaugnay sa LGBTQI. Anong sagot ninyo yan? Queer. Ang queer ay pangkasarian. Ang queer ay genre pangkasarian. Konseptong pangkasarian. Yan. Ang konsepto kasarian sa pelikula, no, particular sa mga temang queer, ay isang makapangyarihan na upang maging norm, no, yung pananaw tungkol sa sexualidad o sa kasarian ng lipunan. Sa mga pelikula na ito, pinapakita yung alternatibong pananaw tungkol sa mga ideya ng sexualidad bilang malawak na spectrum o hindi limitado yung sa tradisyonal na konsepto sa babae at lalaki o ng konsepto ng heterosexualidad. Na pinapalaganap ang ng mga pelikula, mga ideya na kumukontra sa pagiging dominadong pananaw, no, hindi sa kasarian, no, at pagpapakita ng kwento ng mga bahagi sa LGBTQIA+ na individual. Ano pa, mga kwento ng homosexual, mga bisexual, transgender, at iba pang kabataang queer na naglalayong magkaroon ng pagtanggap at pagkapantay-pantay sa karapatan sa lipunan. Yung mga ganitong pelikula, madalas aktivismo yung papel ng pelikula, no, na lumaban sa mga heterosexual. Isa itong sistema na madalas itinuturing bilang batayan ng tamang pagkakakilanlan, no, tamang pagkilala sa kasarian ng tao. Sa halip na tanggapin ang ay magkaroon ng pamantayan, no, at tinatalakay yung pagkakaroon ng sa kasarian ng pagkakaiba at pagkakatulad. Isa din itong orientasyon, no, na sa mga manonood. Ano pa, madalas yung mga pelikula ay may tensyon, no, may diskriminasyon kasi yung konsepto ito mula sa mga miyembro na LGBTQIA+ na komunidad. Ano pa, magandang plataforma ang mga ganitong pelikula para kahit paano mapakinggan natin yung mga kabataan na miyembro. Ano pa, at magkaroon tayo ng danas, no, sa na tayo ay tumanggap, umunawa, no, sa kanilang sexualidad. Ang halimbawa, yan, pusuan nyo din kung mga napapanood nyo na yung mga pelikula, no, pwede nyo pusuan. Yan, Rainbow Sunset 2018, nasa direksyon ni Joel Lamangan.
no. Yung Rainbow Sunset, yan ay isang pelikulang Filipino na nagpapakita sa kwento ni Ramon, no, isang 84 years old gay, na sa kanyang edad, no, ipinahid niya siya ay isang bakla mula sa kanyang asawa at sa pamilya, at nais niyang ipagpatuloy yung kanyang pagmamahal na utlot na pagmamahal kay Fredo, no, isa ding lalaking tunay nagmamahal kay Ramon. Si Fredo ay may sakit, no. Tutol yung kanyang asawa at mga anak sa una, no, kasi nagkaroon ng matinding hidwaan sa pamilya ni Ramon at yung kanyang desisyon sa pag-aalaga kay Fredo. Ang pelikula ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtanggap, no, na kahalagahan ng pamilya at yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. No, si Ramon ay gumanap niya si Eddie Garcia. Si Tommy Mabesa naman gumanap bilang si Fredo. Si Gloria Romero yung asawa ni Ramon. Yan, ito ay pangkasarian dahil nakatuon sa kasarian, particular sa buhay ng isang bakla na nasa isang konserbatibong pamilya. Ipinakita ang pelikula sa mga pagsubok at sa pagtanggap ng isang relasyon na hindi tumutugma sa tradisyon na pananaw ng lipunan. Sa pamamagitan ng kwento, si Ramon at Fredo, pinakita ang pelikula ay mahalaga sa pagmamahalan at yung pagkakapwa-tao sa kabila ng pagkakaiba ng kasarian, pati na rin sa paghahanap ng kalayaan na umibig at tunay na pag-unawa sa sarili. Para sa ika-6, pagsisiwalat ito sa buhay ng mga nakaupo sa gobyerno. Konsepto ng pampolitika, no? Isa sa mga tanyag at mabisa na konsepto itong politika, no? Mahalaga aspeto to para masalaysay ang magkaroon tayo ang manonood ng kaalaman sa estado ng ating bansa at yung mga epekto ng mga namumuno sa kanilang desisyon sa ating lipunan. Sa pelikulang pampolitika, maaaring ipakita yung sa pamamagitan ng mga isyung pamahalaan, no? Yung kontrol sa ekonomiya, sa mga batas, mga aksyon ng mga nasa Senado, mga namumuno sa bansa. Yung may mga pelikula ay tinatampok yung malawakang issue kaugnay sa korupsyon, kapangyarihan, mga polisiya sa gobyerno, militarisasyon, yung issue ng pampolitika. Ito yung pinakamalawak na mukha o representasyon, pamamahala ng korupsyon, yung mga temang politikal, no, ay may malaking kapakinabangan, no, sa mga manonood para mapakita din yung iba't ibang karakter ng mga politiko na may mga madalas mga negatibong aspeto yun talaga yung madalas na meron sa ganitong pelikula, yung mga issue ng pagbabayad ng maling paggamit ng pera ng bayan, yan, mga pamimili ng mga boto, yan, makapangyarihan yung ganitong anyo ng pelikula kasi ito yung daan, no, para makamit yung demokrasya, no, at yung pagsupil, no, pagbabawas ng mga nakaupo sa pamahalaan na mali ang kanilang paggamit ng kapangyarihan. No, epekto rito ay hindi lang sa isang tao kundi sa isang lipunan. No, yung mga ganito dig pelikula talagang sumasalamin ito sa kalagayan ng lipunan. No, kaya madalas yung mga pelikula ay anyo ng protesta, no, activist form din ito ng pelikula. Madalas yung mga kwento nito yung may mga nagkakagulong mga mamayan, may mga politika na hindi nagkakasundo, may tensyon sa pagitan ng mga botante at mga politiko. Yan.
Ano pa, yung mga talakayan sa di makatarungan na sistema, no, na pamamalakad. Kaya may mga ganito na anyo para kahit paano tayo mga mamayan ay may nalalaman, no, sa sitwasyong pampolitika sa ating bansa. Yan, isa sa mga halimbawa ay yung Gumburza. Kung napanood niya na ito, pwede niyong pusuan. No, ang Gumburza ay biographical na nasa genre ng drama at aksyon, nasa direksyon ni Pepe Dioco. Yung Gumburza ay sa pelikula politikal na tumalakay, makasaysayan sa pagkamatay na tatlong paring martir na si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na kilala bilang Gumburza. Pelikula ay nagsisimula sa isang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng pamamahala, no, particular sa simbahan, no, yung hidwaan sa pagitan ng mga paring Pilipino at mga praile Kastila. So, isa sa pangunahing karakter dyan ay si Padre Pedro Pilaes, yung ginagampanan ni Piolo Pascual. Nagsusulong sa ideya ng sirkulasyon, yung magkakaroon ng karapatan ng mga paring Pilipino sa simbahan. Nagsimula na nagtatanong sila sa posisyon, no, sa ilalim ng kolonyal na pamamahala na simbahan sa panahon ng Kastila. Na pinagtuunan ng pansin sa pelikula yung mga paring tulad nila Burgos, no, ni Gomez at si Zamora, na nagsimbolo ng paglaban na hindi makaturungang pamamahala ng mga Kastila at ng may kapangyarihan sa simbahan. So, alam naman natin, no, yung mga paring ito ay sinakripisyo at pinatay ng mga otoridad, no, sa panahon ng Kastila dahil sa kanilang paninindigat at laban sa hustisya. No, yung kanilang pagkamatay ay naging simbolo ng paglaban ng mga papang-aping sa sistema, no, nagsilbi itong inspirasyon para sa mga Pilipino na magkaisa at labanan ang karapatang-patao at matugunan yung kalayaan na hinahangad. Ano pa, habang tinatapok ang buhay nila, ay pinakita rin na naging masalimuot yung relasyon sa pagitan ng simbahan at gobyerno. Mas sa panahon ng Kastila, mas ang pinakapaningan ng nasa taas ay yung nasa simbahan, na nag-uugat na kalupitan at kaguluhan sa ating bansa. Pampolitika ito dahil tumalakay sa makasaysayang pangyayari, no, particular sa issue kaugnay sa kalagayan ng kalayaan, katarungan at patuloy na pakikibaka laban sa sistema ng pamamahala. Ano pa, ito din ay naglantad ng di makatarungang pagpamamahala ng di maayos sa sistema ng kapangyarihan sa simbahan. Iba pang halimbawa, yung El Presidente sa direksyon ni Mark Milley, political thriller, action, drama, yan, war. At yung Burgos, no, nasa direksyon ni Joel Lamangan. Yan, para sa ikapito, ano yung konseptong panlipunan ng naglalarawan hindi sa buhay ng mga OFW. Yan, halos, no, diaspora ang kanilang sagot. Ang diaspora ay konsepto, no, ng pag-alis mo sa iyong sinilangang bayan at tumungo ka sa ibang lugar para doon humanap ng magandang buhay. Yun ang diaspora. Ito yun ay pelikula, no, sa mas malalim na pagtingin, sumasalim ito sa mga kwento ng mga taong naglalakbay at naninira sa ibang bansa. Dahil sa paghahanap ng magandang oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Ito ay makapangyarihan para ano pang ipakita yung tunay na naranasan ng mga manggagawa, no, kung sa Pilipinas, mga manggagawang Pilipino, no, kung saan paano nila hinarap ang kanilang mga pagsugod para maging maayos o maunlad yung kanilang buhay, yung pagiging malayo sa pamilya, no, pagpatuloy ng kanilang paghahanap ng pag-asa sa kabila ng mga hamon nila kung nasa sa ibang bansa. No, ito ay madalas, no, bunga ng
ekonomiya na issue dahil nga walang makitang pag-asa dito sa bayan, no? Patuloy na kabulukan sa sistema ng pamamahala, kakulangan sa ekonomiya, kawalan na sapat na oportunidad, talamak yung pag-aapi ng pamahalaan sa mga gawang Pilipino. Kaya pasya na lang sila mga ibang bansa, no? Yung mga ganitong pelikula ay mga kwento ng pangungulila, pagmamahal ng anak sa kanyang magulang at yung mga paghihirap ng isang pamilya na ng ibang bayan para lamang sa maghanap buhay, no? Madalas na baksa ang ganitong pelikula. Mga pelikula na ganito ay madalas nagpapakita, no, ng matinding sakripisyo, no, sa buhay, ng sakripisyo sa pagmamahal, sa pangarap. At higit sa lahat, sa pelikula ay binibigyang pagpapahalaga yung mga manggagawang Pilipino tulad ng mga OFW versus Filipino workers. Ang mga anyo ng kanilang trabaho, yung mga kahit anuman yan, magsasaka man, mangingisda, mga kontraktual, iba pang anyo ng trabaho, madalas sinatapok dito. Higit na binibigyan ng diin, no, tungkol sa paghahanap buhay nila sa ibang bansa. Madalas may mga talakayan din yung mga batas sa mga manggagawa, mga issues sa mababang sahod, yung contractualization, yung overtime, undertime, yung compensation ng mga manggagawa. Ganun din, no, ang mga talakayan sa diaspora, higit na binibigyang pansin, no, yung pagkakaroon ng magandang oportunidad dito sa bansa para hindi na sana dumating ang punto na kailangan mo pang maghanap buhay, no, sa ibang lugar. No, hindi naman natin sila question, no, dahil yun yung kanilang desisyon para magpatuloy sa buhay. May ilan sa mga halimbawa, yung Caregiver nasa direksyon ni Chito S. Ronyo, 2008. So, isang pelikula ito tungkol sa buhay ni Sarah, ginampanan ni Sharon Cuneta. Isa siyang guro sa Pilipinas, no, nagdesisyon magtrabaho bilang isang caregiver sa London upang magbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. No, habang siya ay nasa London, naghaharap siya ng magandang hanap buhay para kahit paano maging maganda yung buhay ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. Kabila ng mga sakripisyo, no, paghihirap na kanyang pinagdaanan, na mabibigat na trabaho, na kahit di na ayos sa kanya natapos sa profesyon, nagsumikat pa rin siya para magtagumpay, no, at makatulong sa pamilya. No, ito ay talagang nagpakita ng pagmamahal, no, sa ating mga IFW. Yung isa pang sample, yung Sunday Beauty Queen. Isa din niya dokumentaryo na sumusunod sa tatlong kwento na mga domestic worker sa Hong Kong naman. Anak ni Rory Quintos. Yun, para naman sa ikawalo, no, anong konseptong panlipunan, no, nakita sa pelikula, mukha ito ng squatter, mga droga, makawalan ng bahay. No, anong inyong tugon? Konseptong kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa konseptong pampelikula na madalas na ipinapakita at napapanood natin. No, ito ay refleksyon ng tunay na mukha ng buhay sa lipunan, lalo na sa mga taong naharap sa matinding pagsubok, no, dulot ng kakulangan ng yaman, ng oportunidad, no, ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Na ito ay salamin ng katotohanan na nagbibigay linaw sa pagiging malupit ng realidad sa ng matinding kahirapan. Sa pelikula, no, ang mga mukha ng kahirapan ay natutunghayan natin
no, na ito yung madalas na nadaranasan ng mga karakter sa pelikula, yung kanilang pagsubok sa mga araw-araw na buhay. Pinapakita dyan yung matinding kagutuman, yung kawalan ng trabaho, pagkakaroon ng walang permanenteng tirahan. Pinapakita sa mga karakter na maaring solusyon nila para sa umanuhal sa kahirapan ay yung pag-aalok ng kanilang sariling sa kalsada, ay yung kanilang kasama para maghanap buhay, para lang matustusan ng kanilang pangailangan sa sarili at para rin sa pamilya. Madalas mga ganito, yung pelikula ay naglalarawan ng kalagayan sa squatter, kung saan wala silang sariling bahay na natitirahan, yung lugar na hindi ligtas, hindi malinis. Yung squatter kasi mismo, ito yung isang anyo ng pook na hindi talaga maaabot ng kaunlaran. Yung mga tao na nanirahan doon ay nararanasan ng walang maayos na supply ng tubig, kuryente, pero patuloy pa rin sila na umaharap sa buhay kabila ng ganitong kakulangan. Pag may pelikula naman na mula dahil sa kahirapan na pagdesisyon siya magbenta ng mga katawan, magbenta ng laman or organ, laman loob, yan ay isa din sa pelikulang kahirapan. Mga karakter na napilitang pumasok sa mga illegal na gawain, gaya ng prostitusyon. Ito kasi yung nakikita nilang paraan upang kumita at matugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Yung kahit na mawala na yung dignidad ng isang tao, talagang ito'y naging desisyon para lang makatawid sa buhay. May mga pelikula na pinapakita yung walang access sa maayos na kalusugan, hindi napapagamot dahil may sakit, kawalan ng pera, walang sapat na access sa ospital, yung hindi mabigyan ng matinding proteksyon sa kalusugan. Talagang napakalupit, yung hindi nagiging pantay-pantay yung serbisyo sa pampubliko na talagang nareranasan ng nasa laylayan. Ito yung agwat din ng mga nakakaangat sa buhay. Kahit na ganun, yung itsura ng paggawa ng pelikula sa konseptong ito, isa pa rin itong daan para ipakita na mula sa matinding pagsubok sa pang-araw-araw, nandiyan pa rin mananatili yung pag-asa at yung tapang, syempre, na magpatuloy sa kabila ng nararanasan. Yung matinding hamon sa buhay, yun yung magiging tinig para kahit paano ay maaksyonan mo ang iyong kahirapan at kahit paano ay maialis ka sa ganung sitwasyon sa buhay. Dito yung punong-puno ng pag-asa, pangarap, at madalas yung karakter naman dito ay nagbabago sa dulo kasi gusto magbigay ng pelikula ng inspirasyon na darating ang punto na mawawala ka din sa ganitong sitwasyon sa buhay mo. Basta may pag-asa at may pangarap. Isa sa mga halimbawa ay yung Magnifico 2003 na sa direksyon ni Mario J. de los Reyes. Ang Magnifico isang drama ng pelikula na sumusunod sa buhay ng batang si Ikoy. Si G. Romanio yan, na tinaguri ang Magnifico. Kaya siya Magnifico kasi lahat siya, kanyang pamilya ay pinapahalagan niya, kahit di niya pamilya, pinapahalagan niya. So sa mga highlight yung kanyang lola Magda na may sakit na diabetes at cancer. Kabila ng kalagayan ng kanyang pamilya, si Ikoy ay puno pa rin ng pag-asa at malasakit sa paligid sa kanyang pamilya. Nagsisilbing si Ikoy ay nagsilbing ilaw ng karamihan ng mga manonood na may solusyon sa bawat problema.
Pero sa huli, ang karakter ni Ikoy ay namatay, no, dahil nasagasaan siya. Yung ginagawa niyang pinag-ipunan at ginawa niyang kabaong para sa kanyang lola ay siya mismo yung gumamit. No, kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng malalim na epekto sa mga tao kanyang tinulungan at minahal. Kaya ito ay tungkol sa kahirapan dahil pinakita nito yung kalagayan ng isang batang lalaki, no, isa na mula sa isang mahirap na pamilya, no, tumalaki sa pagsubok sa buhay, no, ng mga nasa laylayan ng lipunan, matinding kahirapan, kapulungan ng pangunahing pangangailangan, na patuloy na pakikibaka para sa mas magandang buhay, no. Ano pa, nagpakita ito ng matinding kabutihan, pag-asa, no, at pagmamalasakit, pagmamahal. At ipinakita sa pelikula kung paano kahirapan ay hindi hadlang sa paggawa ng mabuti, no, pagtulong sa kapwa. Bagkus ay ang mga pagsubok sa buhay ay nagbibigay pagkakataon para sa kabutihan, no, at magtagumpay sa buhay. No, kahirapan para kay Ikoy hindi balakid, no, sa kanyang mga pangarap at paggawa ng mabuting loob. No, ito yung naging motibasyon ng ilang manonood para sa pagkuha ng saya, no, at pag-asa sa buhay. Yan. Iba pang sample yung Hamog, no, crime drama ni Ralston Over. Sa mga susunod na lamang na talakayan, yung iba pang konseptong palipunan, hatiin muna natin ito sa dalawang sesyon